So kumuha tayo nitong electric nail gun. Re-aim pa rin yung brand. So ayan yung specs niya, 1,500 to 1,800 watts. 30 mm yung bala niya, yung maximum length. Hindi ko pa sure kung pwede to lagyan ng mas maiksi sa 30 mm na bala. Ngayon lang din kasi ako nakagamit ng ganito. So may mga kasama siyang adjustment tool. Allen key na to. Dalawang size. Para dito, saka dito. Hindi ko alam kung para saan yung adjustment na yan. Kailangan ko pang i-research. Tapos may kasama rin siya nitong 30 mm na nails. Hindi ko alam kung ilang peraso to. Siguro 500. So yan. Tapos dito sa nail gun, ito yung trigger niya. Tapos ito yung on and off switch. Tapos dito naman yung sa lagayan ng nails, spring loaded siya. So pag pinindot mo to, yan. Hindi pala spring loaded. Nakahook lang siya. Pagbalik, pipindutin din para sumabit siya dyan. Hindi siya bumaba. So yung paglagay ng bala ay lalagay lang natin ganyan. Tapos itutulak natin. Ayan, meron siyang spring. Pag meron na siya nitong nail, tapos sasabit. So ayan, ready to use na siya. Na-testing ko na to kasi sinubukan ko nung pagka-deliver kung gumagana. At gumagana naman siya. So ngayon, i-test na natin siya ulit dun sa mga kahoy na mga project natin. So ito ay, ang purpose ko ng pagbili nito ay ayusin ko kasi yung kisame ko at ang hirap magpako ng nakatingala. So ito, baril-baril na lang. Tapos mag-isa ka pa. Kailangan mong tukod-tukuran at maliit lang yung pako kaya napupukpok yung daliri. So mas maganda na yung may ganito. Nakuha ko siya less than 1K. So 220 volts. Ito yung plug niya. At ngayon ay iti-test na natin siya. So yung una kong tinesting dito yung sa safety syempre. Sinubukan ko siyang ipindutin yung trigger nang hindi nakadikit yung nguso niya dun sa plywood. Tumatalsik yung bala niya, so ingat kayo dito, wag niyo siyang gawing laruan or itutok sa ibang tao or sa hayop kasi tumatalsik talaga yung pako niya pag pinipindot niyo kahit hindi siya nakadikit. Next na sinubukan ko ito dun sa Good Lumber na 2x3. So sinubok ko siyang una hindi nakadiin, tapos sunod nakadiin. So pag hindi nakadiin, yung ulo ng pako nakausli. Pero pag diniin mo ay lulubog naman siya. At ito naman siya sa plywood. So 30 mm yung pako kaya malaki yung sobra niya. So tinest ko na rin yung ipako yung plywood dyan sa lumber, sa Good Lumber na 2x3. Okay naman siya. Sinubukan ko rin yan ng nakadiin at hindi. So pag hindi, nakausli talaga yung ulo ng pako. Sunod na sinubukan ko itong paleta. So ganun pa rin yung testing ko, nakadiin at hindi. Okay na rin siya pag sa paleta ginamit kasi malambot lang. Kayang-kaya niyang pagdikitin yung dalawa.
Sunod na sinubukan ko itong coco lumber. Matigas kasi itong coco lumber na to. Ayan, kahit medyo nakadiin na yung una, nakalabas pa rin yung ulo ng pako. So ginawa ko dyan, diniin ko ng 2 kamay. So lumubog naman. Basta maayos yung pagkadiin ng electric gun, bumabaw naman yung pako kahit matigas yung material. Sinubok ko din i-barilya ng hindi nakadikit. So tumalsik talaga yung pako. Kung makikita nyo yan sa kamay ko. So wag gawing laruan. So dito gagamitin ko na siya sa maliit na project. Gagawa kasi ako ng screen para sa lamok tsaka sa langaw sa ipis. Screen yan sa bintana. So paleta lang. Tapos wala akong metal na brace. So ang ginawa ko na lang para mapagdugtong-dugtong ay paleta din yung ginawa kong brace nila para mabuo ko yung square. So yan, nabuo na. Napakadaling gamitin nitong electric nail gun na to. Napapadali yung trabaho kaysa sa mag-screw-screw pa.